Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Eto, pag-usapan lang natin itong artikulo ng Board Productive. Warning lang po sa mga dadaan dito sa Facebook page na ito na Board Productive. Gusto ko lang sabihin sa inyo, itong Facebook page na ito ay panatiko po ng tape bulagta. Hindi natin alam kung ano ang connection dito sa mga lusos, pero basta pag nakita nyo tong Facebook page na ito na Board Productive, lahat po ng artikulo dito ay pabor na pabor sa Tape Incorporated sa mga lusos, at lahat ay kontra sa EAT ng TVJ. So winawaringan ko lang po kayo, pwede po kayo sumilip pero wag po kayo basta-basta maniniwala. So ito mga kababayan, meron silang artikulo. Ang sabi nila, ito raw salitang Dabar Cards, yung ginagamit lagi ng EAT sa kanilang programa, 'di ba? Dabar Cards, legit na Dabar Cards. Na nung unang umere itong tape bulagta, ginaya nila yung Dabar Cards, 'di ba? Sila daw yung Dabar Cards. Pero kinalaunan, medyo tumagal, hindi na nila ginamit. Kasi anong nangyayari kapag sinasabi nilang Dabar Cards, tapo-promote nila yung original. Kasi sila nga yung sinasabi na na generic. So hindi na nila ginamit. Alam niyo ba mga kaibigan, itong salitang Dabar Cards nirehistro ito ng TVJ. Meron silang trademark application para sa wordmark na Dabar Cards. So bakit nila i-file ng TVJ? Kasi baka baka kunin na naman kasi nga itong Itbulaga, di ba? Inaangkin ng kabila. So baka itong Dabar Cards na ginagamit nila nung una, baka angkinin din. So inunahan na nila itong tape. Kaya nung April 6, 2023, nag-file sila sa IPOFIL ng trademark para sa word na Dabar Cards. Pero nung August 6, ito bago lang August 3 pala, August 3, 2023, ay nag-file ang Television and Production Exponents Incorporated o TAPE para labanan o naghahain ng oposisyon laban sa trademark application ng TVJ para sa wordmark na Dabar Cards dito sa Intellectual Property Office of the Philippines. So merong trademark application ng TVJ, ngayon kinontra ito ng Tape Incorporated. Ibig sabihin lang nun, gusto nilang angkinin yung salitang Dabar Cards. Lahat na lang gusto nilang angkinin. Kasi ito raw, sabi nila, ito raw yung kanilang dahilan. Kaya sila nag-file ng opposition. Kasi sinasabi nila kanila daw yung salitang Dabar Cards. Ito yung paliwanag nila. So ayon daw sa Tape Incorporated, sabi ng Board Productive, ay ito raw Dabar Cards. Ang ibig kasi sabihin itong Dabar Cards, ito yung grupo ng mga magkakaibigan. So binaligtad lang yung barkada. Ginawang Dabar Cards. Ito raw yung ginagamit ng tape production bilang katawagan sa mga manonood sa studio, televiewers at sa lahat ng bumubuo ng programang Itbulaga. At sabi nila, ang salitang Dabar Cards daw ay unang-unang nabanggit noong April 13, 2004 sa Little Miss Philippines, isa sa mga kilalang segment ng Itbulaga. At ang kauna-unahan daw nagbanggit ng salitang Dabar Cards ay si Michael V. o si Bitoy. So parang lumalabas, iba ito dun sa alam ng mga legit Dabar Cards na ang salitang Dabar Cards nga ay naimbento ni Master Rapper Francis Magalona. So sabi ng tape, si Michael V raw ang unang naringgan ng salitang Dabar Cards. At hindi raw si Francis Magalona. Kung meron kayong mga comment dito kung medyo natatandaan nyo pa yung nangyari dati, mag-comment po kayo. Sino ba talaga ang unang nagsalita ng Dabar Cards? Kanino ba talaga nanggaling itong word na Dabar Cards? Kasi sabi ng tape, si Michael B raw, si Bitoy daw, sa kanya raw unang narinig. At meron pa silang data, April 13, 2004. Talagang inungkat pa siguro nila sa baul itong pagkakabanggit ni Bitoy. Baka naman meron pang nabanggit before that. So kasi ang sabi nila,
Mula nung nabanggit ito ni Bitoy, nagkasunod-sunod na ang paggamit ng iba pang host sa salitang Dabarkads sa noontime show. At ang gumamit na raw nito si Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Tony Rose, Pia Guanyo, Francis Magalona, Raymond Gutierrez at marami pang iba. So, sumunod na lang daw sila. O si Francis Magalona, sumunod na lang daw. Ang talagang nauna raw, itong si Michael V, itong si Bitoy. At dahil tinatangkilik ng Itbulaga viewers, paulit-ulit na isinulat sa script ng show ang salitang Dabarkads. So parang ganito ang nangyari. Ang sabi ng tape, eto raw salitang Dabarkads ay kasama doon sa script. Ito lingid daw sa kaalaman ng marami, may binabasang script ang mga host ng programa na isinusulat ng writer ng tape at inaaprubahan ng producer bago gamitin sa show. Parang ganito pinapalabas nila. Yung Dabarkads, every time na nababanggit, dahil ito'y nakasulat sa script. So yung script naman ay isinusulat ng mga writer ng Tape Incorporated. So ang sinasabi nila, lumalabas ngayon na ang script ay copyright ng producer o ng employer, kaya masasabing pag-aari rin ng tape ang salitang Dabarkads. Ayun yung sinasabi ng tape. Kasi yung Dabarkads daw na binabanggit nung mga host diyan sa Itbulaga, yung original, nababasa lang daw nila dun sa script na ginawa ng writer ng tape, na empleyado ng tape, na swelduhan ng tape. So kaya ang ibig sabihin nun, etong salitang Dabarkads ay pag-aari ng tape. Ayun yung sinasabi nila ngayon. At hindi lang yun hindi lang yun ang hinahabol nila. Hindi lang yun ang gusto nilang angkinin. May kita rin daw sa database ng YWIPO na pag-aari ng tape ang trademark ng Pinoy Henyo. Kanila daw ang Pinoy Henyo. Bawal Judgmental, Aldab, Kalye Serie, Just Do It, at One for All, All for One. So lahat daw ng terminong yan ay pag-aari ng Tape Incorporated. Yun ang sabi nila. So itong Dabarkads daw ganun din. Sila daw may-ari niyan, ng salitang Dabarkads. Kaya ito ngayon ay pinaglalabanan. Unang nag-file ng trademark ang TBJ at kinontra ng tape. So itong Board Productive ay napaka-assuming. So ina-assume na ng netong Board Productive na sila ang mananalo dun sa trademark ng Dabarkads. Kasi sabi niya baka hindi na magamit itong salitang Dabarkads ng EAT, ng TBJ. Paano niya nasabi? Nasa korte pa. Pinaglalabanan pa dito sa sa IPO. Diba? So assuming itong tulonggis na na to na Facebook page, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo basta-basta maniniwala. Kapag binasa ninyo, meron siyang pinapakita mga details, pero yung detalye nun hindi nagpapatunay dun sa sinasabi niya. Na etong salitang Dabarkads ay pag-aari na ng tape. Hindi. Una nga nag-file ang TBJ kinokontra lang nila so hintayin natin yung magiging desisyon ng rito ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL. So kaya hanggang ngayon yung Dabarkads ginagamit pa rin dyan sa EAT, di ba? Hanggang ngayon ginagamit pa rin nila. Kasi unang-una sila naman talagang legit na nagmamay-ari Eto na naman tong tulonggis na tape, inaangkin na naman lahat na lang gustong angkinin di ba? So itong sinasabi ng board na productive na Dabarkads no more, hindi po totoo ito. Ina-assume lang ito na itong panatikong Facebook page ng ng mga halusos ng Tape Incorporated. So abangan natin yung mangyayari dyan. Basta nauna pong nag-file ng trademark itong TBJ. At bago tayo magtapos, gusto ko lang daanan natin itong nangyari noong August 28 mga kababayan. Tad-tad po ng advertisement ang EAT ng TBJ dyan sa TV5. Nung Gap 1 meron silang 30 ads. 30 ads. Hinahanap ko yung dalawa kasi di ba na balita, meron daw dalawang advertisers na nandoon sa kabila dyan sa Tape Bulagta.
Hindi ko na babanggitin yung dalawang advertisers na yon. Meron daw doon na dating nasa E18 ng TVJ. Tinitingnan ko, wala nga rito. So malamang doon sila nag-advertise kasi parang balita ko, may promo. Parang may promo, parang balita ko, narinig ko doon sa mga comment, nabasa ko. Mababa daw singil nila ngayon. Bagsak presyo. Bagsak presyo. Bagsak presyo. Yung inyong produkto ay ma-advertise doon sa kabila. At kaya dun sila, siguro low budget dito itong kumpanya na to. Kaya pumunta dun sa kabila. Problema na nila yan dun. Kasi sino makakakita ng advertisement nila kung konti lang nanonood? So nagtipid itong mga advertisers na ito dahil nga murang-mura daw bagsak presyo daw ang pa-advertise sa kabila di bahala sila ron. Basta, eto ngayon ang mga advertisers nandito po sa E18 ng TVJ dyan sa TV5. 30 ads ang lumabas nung GAP 1. Sabado po ito, Sabado. At nung GAP 2, 30 ads. GAP 3, 35 ads. At noong GAP number 4 ay merong 30 ads. So ang total po niyan ay 125 TV ads pinalabas nung Sabado, August 28, 2023. So grabe pa rin ang suporta ng mga kumpanya, no? Talagang sumusugal sila dito sa E80 para i-promote yung kanilang mga produkto. Siyempre doon ka magpo-promote sa may mga nanonood. Bakit ka magpo-promote ng produkto mo doon sa walang manonood? Sino makakakita ng produkto mo? Kahit pa sabihin mong sale dyan, kahit sabihin mong bagsak presyo, dito na ako. Doon sa siguradong may manonood at may makakita ng aking mga produkto. Di ba? Bakit ka magtitipid? Di ba? Sulit naman yung balik sa'yo. Di ba? So ayun mga kababayan, yung ating update sa patuloy pa rin sigalot ng mga Lusos at ng TVJ. At tuloy-tuloy pa rin ang mga labanan sa trademark. At ngayon, ito namang Dabar Cards ang gusto na ng mga angkinin ng Tape Incorporated.